business niyo? Sa business na to, ako po yung taga-tinda. Okay po, okay. Okay, first question. Na-orient ba kayo ng kuya mo, aka yung boss mo, sa nature ng trabaho mo? Sa nature ng trabaho ko, hindi na ako na-orient kasi alam ko naman na yung mga gagawin ko bago ako pumasok sa trabaho niya. Okay. Nabigyan ka ba ng proper training sa posisyon mo? Hindi na ako talaga totally tinraining, pero pagdating sa amount and prices ng paninda, doon ako tinraining. Okay. Yung mga problema among employees, na-address ba ng owner? Paano? Sa mga ganyan na wala naman kasi wala naman akong kasama ibang employee. Sa inyo sa inyong Sa dalawa amin ng naman boss mo? ng boss ko, wala naman. Wala. Kasi Okay. okay Na- naman yung relasyon namin ni Kuya. Okay. Nababayaran ka ba na maayos ang kuya mo sa trabaho niya? Oo. Kasi everyday naman niya ako binibigyan ng sahod. Okay. Paano mo inaasikaso yung mga galit na customer niya? Nananatili lang akong kalmado and hindi ko na sila pinapatulan pa. Okay. Plano mo magkaroon ng sarili mong negosyo? Bakit? Sa ngayon, hindi kasi ang goal ko lang is magkaroon. Una nating tanong, bigyan mo ako ng konting history kung bakit mo ba sinimulan yung negosyo niya. Simulan ko yun dahil nga, alam mo, kinukulang sa gastusin sa bahay or sa mga pambaon. Kaya pwede rin siya makatulong doon sa pag-iipon ko rin. Okay, sige. Second question, ba't mo naisipang pasukin yung fishball, kikiam, etc. na business? Dahil sa lugar namin, most likely, wala naman mga ganong nagtitinda ng tusok-tusok na street foods. Kaya mas maganda siyang itinda doon. Kasi wala kang kompetensya masyado. Okay. Ano yung mga naging ups and downs mo at saka paano mo sila hinarap? Yung downs is hindi masyado ganun kalaki yung budget kasi simula pa lang naman and konti lang din stocks. Ngayon naman, mas naging stable tsaka mas nagpo-profit since nag-stay kami consistent magtinda. Okay, paano nyo naman hinarap yung downs nyo na konti lang yung budget? Yung pagiging pagiging matipid, ganyan. Consistent na talaga. Okay. How do you manage, paano mo inaasikaso yung employee mo at saka paano pag nag-away kayo, if ever? Isa lang naman yung employee ko, which is yung kapatid ko, and di naman kami nagkakaroon ng away sa sa business namin. Okay lang naman. So, paano mo siya minamanage? Or alam niya na ba yung kailangan niya gawin? Alam niyo na yung kailangan niyang gawin kasi may experience na rin naman kami dyan before. Okay. Paano ka nagbibigay ng discipline sa employee mo? Halimbawa, siya sa umaga, tapos ako sa hapon. Kung strict talaga yung time namin para Maayos usapan niyo para hindi kayo Okay. Bakit importante na may ethics ka sa negosyo niyo? Siyempre, dahil business ko rin naman yun, dapat andun din yung pagiging ligtas mo sa pagkain, malinis. Tapos, siyempre, nakasalalay din yung reputation ko dun sa negosyo niyo rin naman yun. Okay. Meron ka ba mga program na tutulong sa society? Wala naman. Since small business lang naman yun. Okay. Anong message mo sa mga young entrepreneurs and future business owners? Huwag silang matakot mag-take ng risk and dapat maging wise sila sa mga decision nila kung papasok sila sa ganito or mag-take rin sila ng risk. Hindi lang take ng risk. Hindi lang basta kuha lang ng kung ano man nandyan. Okay, sige. Thank you.